So we are live here today at Makina Moto Show 2025 to witness the new adventure motorcycle update on Honda motorcycle brand, specifically the ADV scooter. Ikutan po natin ito at tignan ang aktwal na itsura para makita natin kung sulit ba itong ilabas sa Philippine market at magkano ba ang presyo nito. Sa mga oras na to ay sobrang daming tao na nakapila for inquiries nitong bagong Honda ADV scooter. Kung kailan ba ito available at magkano ba ang magiging SRP nito at kung magkano rin ang installment. Dito sa makinang nakadisplay na kulay ay dalawang kulay lamang, isang metallic or matte black at glossy Ferrari red. Yang binibidyohan natin ay yung dalawang kulay na yan. Silipin natin ang ibang mga anggulo nitong bagong ADV Honda scooter ngayong 2025 dito sa Makina Moto Show. Ayan mga bossing, at nasa harapan na nga natin itong bagong labas ni Honda na ADV scooter. So talaga namang panalo na ito dahil nga updated na po ang specs na meron dito. So ito na yung kauna-unahang scooter na nilabas nila na merong TFT display sa ganyang kategory na scooter. Or in short, naka-road sync application na po itong scooter na ADV ng Honda. So again, ayan po ang kanyang smart keyless system na parang knob ng microwave oven. So talagang malaki at napakaganda ng design. Sa upuan pa lang, camelback na at may mga stitches din na hindi talaga pipitsugin ng itsura. Meron na rin itong free na hand grip cover para sa adventure scooter din talaga. So again, makita nyo yung knob sa kaliwang manibela. Yan po ang controls ng road sync application kung saan pwede mong i-connect ang cellphone mo habang nagdadrive ka. At kung naka-intercom ka naman, ay pwede mo rin i-connect ang intercom mo sa mismong TFT display ng motor na to or Honda ADV. So pwede kang mag-navigation, pwede kang mag-music, at pwede ka rin tumanggap ng tawag. At makikita mo ito sa iyong TFT display. Yes, so talagang maganda ang update ngayon ng ADV scooter by Honda. Yung dalawang kulay na yan ang naka-display ngayon dito sa Moto Makina, isang metallic black at Ferrari red na glossy. So yung mga gulong niya ay dual sport pa din naman at naka-mags pa rin ito na gold cover or gold powder coat. Then yung pinakamaganda dito is yung kanyang inverted front suspension na napakaganda ng travel at napakalaki. So perfect for adventure talaga at magandang update din yan para sa ganitong scooter. Specifically po ang brand ng suspension na yan sa harapan at sa likuran ay Showa po. Ayan. So Showa brand po ang inverted front suspension and then sa likuran po is Showa brand din. So napakaganda ng update nila dito. Malaki din ang underseat compartment na kasyang-kasya po ang dalawang full face na helmet sa nakikita ko. Pero feeling ko kapag medyo malaki yung size ng helmet or yung shell, baka isa lang yung magkasya ang helmet. Then yung kanyang windscreen ay merong 3 sequence or 3 adjustable sequence. So ibig sabihin meron tatlong height yung adjustable windscreen or windshield niya para sa less wind dragging pag bumabiyahe ka ng long ride or sa mahangin na biyahe. So yun, maganda ring bagay yun na merong tatlong level ng adjustment. Then meron pa rin itong mga USB charging port and yung typical na hazard light. Meron din itong start and stop system. Meron itong passing light. At yun lang, napansin ko yung ilaw niya. All LED pa din. Harapan at likuran, pati yung mga signal lights, goods na goods pa din. At hindi siya naka-projector headlight. Pero yung mga lumalabas kasi ngayon is karamihan mga projector headlight na yung LED nila. At ito, LED pa din na regular, which is para sa akin mas okay yan kasi mas madaming mabibilan sa market kung sakaling mapundi or masira. Marami pa rin supply ng LED lighting. Kaya goods na goods ang LED netong ADV scooter. So yung front headlight niya LED, yung tail light LED, even the signal light. Integrated na rin yung nasa harapan. And then medyo bulky talaga siya tignan kasi nga this is a 350cc displacement. Tapos pagdating naman natin sa mga preno, naka-dual disc brake na po ito, harapan at likuran, with dual channel anti-lock braking system or ABS, at meron din itong traction control system. 2-pot caliper na Nissin ang brand, and sa likuran still the same, Nissin pa din po ang brand. So syempre pag Honda, kalimitan talaga Nissin ang caliper na ginagamit nila. Dito sa brand na to na scooter is talaga namang umapaw ang updates doon sa suspension and sa kanyang TFT display. So para sa akin, goods yung road sync, navigation, yung phone connectivity, and then yung front suspension sa harapan na inverted. So yan. And then syempre, yung ganito kagandang specs ay may kaakibat din na price.
Ang nakita ko as of today, nag-search ako, is nasa 367 or 370,000 pesos ang SRP sa market na neto sa Pilipinas. Pero syempre depende pa yan sa actual release na SRP ni Honda Philippines. So hopefully gawin nilang expressway legal po ito, parang yung ginawa doon sa Dominar at sa KTM 390 na ginawa nilang expressway legal sa OR. Kasi sayang naman kung 350 hindi pa siya expressway legal, di ba? So sana magawa ng paraan na maging expressway legal ito kasi bulky din naman siya at bagay na bagay din itakbo sa expressway. So yan po ang bagong scooter ni Honda na ADV 350 2025 version with road sync update sa TFT display, ABS, traction control system, and underseat compartment na maluwag at yung 3-level ng adjustment sa kanyang windscreen. So far so good ang kulay na tong Ferrari Red and okay din naman yung matte black at feeling ko mas marami nag-i-inquire dun sa metallic finish na matte black na ADV scooter na to. So para sa akin, panalong-panalo to dahil sa suspension pa lang, inverted front suspension at kita nyo naman na sobrang taas ng travel nun at perfect sa mga lubak na kalsada sa Pilipinas. Pwede mo siyang ibundok at pwede mo rin siyang i-regular city driving lang kasi panay lubak din naman sa city sa Pilipinas. So once again, this is Vlog ni Kosa checking out the new ADV 350 from Honda Philippines na update nila 2025 at hopefully maganda ang presyohan nito na ilabas sa Philippine market at gawin po nilang expressway legal. Yun lamang po ang hiling namin mga riders para naman sulit ang bayad dito sa ADV 350 2025. Don't forget to subscribe for more scooter updates here at Vlog ni Kosa YouTube channel.